Yes, guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. This is your service, Mr. KGB Crypto. At ito na naman tayo sa ating ritual. Today is February 5, 2024, Monday. 1:49 ng madaling araw. Guys, yun. So, andito na naman tayo sa ating ritual, syempre. Claim lang natin to. Refresh muna natin para makita natin yung mga sentimo na pumatak. Syempre, ano para yan. Tuwing madaling araw bumababa no. So I don't know, parang bumaba na naman nata today. So 285 tayo ngayon. Okay, claim lang natin 'yan. Kasi yung natitira, gagawin nating berry. Claim natin. So pumapatak tayo guys na 38 per day. Kasi ang dami nag-stick tapos 34. So, pag ito bumaba naman, parang ang linalabas lang talaga ni Axie per day ito. Kasi tumaas, bumaba man yan. Pag ito bumaba, tataas ito. Pag ito naman tumaas, bababa to. So, ganun pa rin. So, matotal niya. Okay, so stick lang natin yung 20. 20, stick natin. Medyo mabagal lang guys. I don't know. Ba't ganun? So ayan, tapos na tayo sa ating ritual. Meron tayong 40,562 AXS for today. At ayun, tapos na. Check na natin ang galawan sa merkado. Dito tayo. Okay, so alright. Check natin kung ano ba mga tumaas ngayon. So 97 trillion pa rin siya. At ito yung mga top search. Aralin nyo na lang yan. Malaking may tutulong yan sa mga nag-aaral sa crypto. Ang Bitcoin is 2.410 pesos at 410,000. Sorry. So si Ronin 281 na. Grabe Imagine nyo yan guys. Mukhang mag-all time high na si Ronin. Si AXS iwan na. Sabihin ng iba natin subscribers. Sabi ko na sa user dapat di ka naglipat. Alam nyo guys, ganun talaga. Minsan win, minsan lose. Ganun naman sa crypto kahit sa buhay natin, di ba? Minsan talaga ganun ang buhay. Okay, so ito yung mga na-search ngayon, mga top search na mga malulupit na galawan sa merkado. Okay, sa alright, ano pa ba? Wala na, yun lang ang video natin for today. Basa na tayo ng comment. Para tumatagal, dumadami ata nagko-comment. Kanina nag-view ako So, shout out sa ating 338 subscriber. Tama. Okay. So, comment natin. Check natin yung comment. Okay. So, alright. Kay One Piece Highlights 999. Tinapos ko po. Shout out po sa inyo, sir. No problem sa mahabang video, sir. Siksik naman ang kaalaman at payo. Biruin mo sa 24 hours most daily. 1 hour kang may 1 hour kang nilalaan para sa amin kahit screen lang kausap nyo sa ngayon. Salamat talaga, sir. Thank you din po sa inyo. At syempre tuloy-tuloy shout out sa iyo, Sir Rodel Magallanes 9395. Okay, kay Sir Halo Villafano 7090. Hello sir, magkano po puhunan nyo sa franchise ng isang convenience store? Mga gaano po katagal ang ROI? Magkano din po ang monthly expenses? Sana po may share nyo. Yung franchise ko ng isang convenience store 600,000. Tapos syempre franchise fee pa lang yun. May mga gastusin pa doon. More or less syempre renovation, tao, 170 mahigit yung mga laman niya. Pero yun nga, depende kasi yun sa area guys. So more or less mga 4 million mahigit ang inabot nun. 4 to 5 million ata. Hindi ko na siya babanggitin. Ang pumapasok na monthly income, depende kasi hati naman yun 50-50 sa mga expenses. Pero sa sharing, 70-30 more or less ganun. 70-30 tapos yung mga another expenses doon, hati na kami nung store na nagpapa-franchise. So ayun,
60,000. Depende. Minsan mababa. May mga kasabayan din naman tayo na nalulugi sa ganun. Pero, kahit pa paano, may pumapasok na pera. So, parang 5 years, sir. 5 years mahigit. 5 years, mga ganun. Ang balik. Ang ano pa lang yun, nabalik ng puhunan ha. Hindi pa kasama dun yung mga susunod. Siyempre, magre-renew ka pa ulit. Dun 600. More or less, ganun. So, ayun. Medyo talo pa rin ng crypto, siyempre. Kasi sa crypto, 5 years, ang dami na mangyayari dun. Okay, at least nakapag-share tayo dyan kahit pa paano. Kay BitJ4 Key, President Lods, God bless. Shoutout po sa inyo, sir. Boss, nakapag-invest na po ba kayo sa Launchpad? May mga Launchpad na po ba kayo na-investan dati? Yes, mga NFT games. Sa CDFI, sir. Mga Launchpad, CDFI. Sa mga gaming yan. Kaso nga lang, may mga tier kasi level yun eh. So, kailangan mong tawag dito, bumili ng mga token, parang ganun. So, depende sa ranking mo, yung mabibili mo rin na token pag may mga bagong token sila na ina-add. Okay, so from ding na Pordoy, Lodge, bakit di maklaim ang Ronin staking? Ba't di maklaim? Check natin. Makiklaim mo yan, sir, pero may 3 days kasi to, alam ko eh. Baka namali ka lang ng pindot. Actually, marami magagaling magpaliwanag about sa ganito. Kasi ako medyo hindi ko na shock kinakarit. Pero ayan, pag mag-claim ka, kunyari yan, may staking, i-connect mo syempre yung wallet mo. Ayan. Ito, meron pa ako. So, i-claim mo lang yan pag ganyan. Pak! Claim. Check natin ha. Late. Tapos ginasusan ko pa ng ganun. Subukan lang natin, guys. Ayan o. Ang sabi, the next claim will be available. Okay. So, pag nag-claim ka ulit, ayan, tapos naman. Got it. I-connect mo lang siguro, sir, yung wallet mo. Tapos, kung nag-stay ka ngayon, mga 3 days pa yun bago ka magka-reward. Kung hindi naman, hindi mo talaga maklaim, i-uninstall mo lang extension mo, tapos install mo ulit. Ilagay mo yung seed phrase mo, or yung password, or yung basta, pasok mo dyan. Tapos yun, pag na-open mo, pasok ka lang ulit dito. Minsan kasi ganun eh, pag hindi updated yung ano mo, yung pinaka-extension ng Ron chain. So, ayun, sana nasagot natin. Pero marami magagaling na YouTube dyan, sir, na magaling magpaliwanag about dito. Thank you so much sa inyong tanong, sir. Kay Sir Romel Aquino, present, and good morning, Lords. Shout out sa iyo, Sir Romel Aquino. And Carlos Padril. Hirap na rin po basahin to. Boss, good day po. Hingi lang po ng diskarte. As lang ulit plan to farming sa Katana USDC. May 100,000 ang punan. Sa ron, bumagsak konti lang po ang impermanent loss. Ano po ba maganda? Ron staking or Katana farming? Lahat kasi yan inilisan ko na, sir eh. Pero kung ima-match mo naman siya, ito kasi Ronin, booming talaga siya. Kung ima-match mo naman sa Katana na USDC, hindi ko pa kasi nasubukan, sir eh, kaya hindi ko rin masasabi. Pero dito kasi sa Ronin staking picks kasi binibigay dito, 'di ba? Dito naman may impermanent loss. Ang problema kasi pag umangat ng todo, baka ibigay sa USDC lang. Ayun. Siguro dito. Pero wala eh, hindi ako makapag-suggest, sir eh, kasi ang hirap. Baka mamaya mamali ako ng sabi. May mag-correct na naman sa atin. Dito kasi yung percentage dito, 'di ba, nasa 14% lang ata 'yun. Check natin. Pinakamataas 15%. Ito. Kaso ang commission niya 20. So maghanap ka diyan ng mababa, ito 8%. Kaso hindi naman siya verify. Pero pwede naman 'yan eh. Actually may mga nag-comment sa atin about dito sa Ron staking, mas expert 'yun kumpara sa akin. Lalo na doon sa Katana. Yan. Ang pinagkaiba lang siguro, syempre, hindi ko kasi na-monitor, sir, yung permanent loss dito. Hindi ko ramdam dati kasi nga malaking amount yung linagay natin, tapos ang tagal-tagal na. Dito kasi 86% APR. Dito naman ang APR dito, sabi mo ito, 15% lang siya. So ang layo.
malayo pa rin sa katotohanan. Kaya siguro kung titingnan mo, mas okay dito. Pero may impermanent loss kasi ito eh. Panoorin mo na lang sa ibang nag-YouTube sir yung impermanent loss. Baka mas malupit sila mag-explain about sa akin. Kasi yung pagkakaintindi ko dyan, yun na nga, kung halimbawa parehas linagyan dapat match yung pera mo na ilalagay. Hindi sa number ng token, sa number kunyari ng dollar. Tapos, yun nga, pag umangat yung isa at tumaas din yung value, so, yun yung base kasi sa computation ko, mas mainam hindi ko dito pinasok kasi mas malaki sana kinita ko. Ganun. Kasi chinek ko yung wallet ko isa-isa mula nung naglagay ako. Tapos kinumpute ko yung daily compounding niya. Yung mas malaki pa rin kung hinold ko lang. Ewan ko, sa akin kasi nangyari yun So, ayun. Okay. Next natin, si Ian Mendoza. Idol, ba't ayaw mo mistake yung berry? Actually, trinay ko na siya kasi nga, asa na ba yun? Dito kasi yun, diba? Isa-swap mo to. Ayun, nag-mistake nga ako ng berry. Ito yun, I don't know kung tapos na ba dito, ganito lang ba yun? Ayan, Anong gagawin next? Kasi nag-check din ako. Mag-add ka lang, ayan. Yung bearing nga natin ng 5,000 pinasok ko kasi nag-try lang ako ng one Ronin. Minatch ko sa berry, 5,000 na berry. So, ito na ba yun? Your liquidity pool share. And yet, wala naman siya dito sa farming. Yun, wala. Check natin, Ito, may mga explanation dito. Approve. Dapat kasi approve pa yun hindi stake natin. Ang hirap aralin pa, sayang oras ng buhay dito. Okay, aralin ko na lang muna guys bago ko, kasi ngayon ko lang ito nabasa yung comment ni Sir Ian. True passive income. Yes Lods. Okay, yung mga nagko-comment. Sir Neil, yo present sir, thanks sa mga info. Thank you din sa'yo sir, laging present. Kay Spark Life 14, yo present sir. Hello guys, good morning sa inyo. Shoutout present kay Nico Escobar, present. Grabe, puro present. Sulit naman ang 44 minutes kahit gaano pa kahaba yan. Mas pipiliin ko manood ng video nyo kaysa sa movie na wala naman na aral. Wow, shoutout naman kay sir, kay Mr. _ Incognito. Siyempre laging present yan si Lods natin yan sir. Sir Jerwin the Great, present Lods, more power sa'yo. Thank you din sa'yo sir. Pau 1228, good morning sir. Kay Han Kuri, present Lods, good morning sir sa lahat. Okay, kay Edmundo Lumaka Jr. 9364, Ron farming for more than 1 year na sir, but very inspiring po yung video nyo. Go idol. Thank you so much sir. Shoutout po sa inyo, keep it up. Kay Sir Instinct, yes, laging present yan sa very 7 days, day 7 present sir. Salamat sir sa more power, sabi ni Sir Instinct. Nick Arthur Tan 3958, sir, good morning din sa'yo sir. Shoutout po sa'yo. Kay Sir Dio SR Fleurs Swans, Sir Lods, kung sakaling umabot na ang all-time high nitong AXS 9 stake ko, pakitulungan mo naman ako kung paano ma-withdraw ng bultuhan. Yes, syempre naman. Okay. Pero kung halimbawa, mga 5 milyon yan, madali lang yan sir. CoinPH mo na lang yan, tagta 300,000 every week, pwede na yun. Pero kung mga 20 plus, sige, pwede na. Pwede naman sir, natin yan. Ibigay mo lang yung mo, comment mo lang yung email mo or number mo para i-forward ko dun sa contact natin. Trusted ko yun na nagba-buy and sell ng crypto since 2017 pa. Almost lahat ng whale sa Pilipinas sa kanya nakikipag-transact. Kaya, ayun. Yun ang ibibigay natin sa inyo. Met Jobos, shout out boss. Kung sa akin lang boss, mas okay ang ganitong raw video kaysa sa edit na may palakpak sounds effect pa. Mas totoo bang pakinggan? Pero sa akin lang yun, kaya kayo pa rin ang bahala. Okay, shoutout po sa inyo Sir Meet Jobo. Okay, love na love natin yung mga comment nyo guys.
kay Xavier Estelo. Yes, law of attraction, sabay-sabay tayo magpalago at kikita sa bull market para ready na sunod na bear market at madaming mapapalago pa. Salamat. Present sir. Thank you so much sa'yo sir. Laging present natin yan, loads natin yan. Nice one. Sir, okay. Present, 1 minute video. Yan, sa mga nauna nating nagko-comment. Si Sir Beat J4KE. Okay, kay Sir Phoenix 661. Sir, good day po. Ask lang po kung ano po ang market cap ng token na magandang bilhin. Salamat. Parang tapos na ata ito kahapon. Tapos na. So, ayun lang ang ating mga komento for today, guys. At ayun lang yung update natin. Checka natin yung mga bubbles ngayon. Sabagay, nakita na pala natin. Ayan, si Lunasia. Ito. Si Luna. Mga Terra Luna, no? Kaya ano to, yung Korean may-ari nito. Tapos, imagine nyo yun, guys. Sinunod-sunod lahat ng exchanger, no? Ang galing talaga ng US. Tignan mo. Tinira muna ito. Yung may-ari na Luna. Tapos si FTX. May-ari din ng exchanger din yon. Tapos naging si ZZ yung may-ari ng Binance. Tapos ang kasunod nun, na-add yung mga yung mga ETF, Bitcoin ETF sa mga malalaking institution sa US, grabe. Tapos ang sunod naman ito ngayon halving. Pero bago 'yun, tingnan mo, tinitira ngayon si Mark Zuckerberg pati yung mga don't know paano yung mga policy ng US inaayos nila ngayon, guys. Kasi nga siguro for digital na lahat mangyayari, tapos sasabayan pa nitong mga nangyayari sa Bitcoin. Dami pagulo rin, pati gera nga. Pero syempre, ganoon naman ang buhay, tuloy-tuloy lang kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin. Swerte pa rin natin sa Pilipinas kahit nga papaano dito sa atin walang gera, 'di ba? Kahit mag-away pa yung presidente na yan, pula-puti. Pero syempre, malaking impact din yan later on pag kung sakaling yan, kagaya niyan, yung China, gera. Ang hirap yun pag wala kang mapuntahan, syempre. Kahit gaano ka kayaman. O siguro kung mayaman ka, pwede ka pumunta na ibang bansa doon sa walang gera. Pero ayun, apektado lahat talaga. Syempre yung mga businesses, yung mga taong maasa sa'yo. Pero kumbaga lahat naman yan, may silang buhay, guys eh. Lahat naman dadaan talaga. Parang dadaan lang tayo sa earth. Kumbaga ano lang tayo dito eh. Binigyan lang tayo ng chance na mabuhay, 'di ba? Ano nga ngayon, 69 years old lang ang sabi nila, 69 years old lang daw ang ng Pilipino, pinaka lifespan. Kaya minsan gumiti ka lang, guys. Ngiti sa mga malulupit. Kasi minsan tinan mo kung hindi ka nagko-compute, halimbawa, kung 69 ang Pilipinas, ang lifespan, minus mo kunyari nasa 40 years old ka na ngayon, or sabihin mo na lang, sabihin 40. So, meron ka na 29 years na mabubuhay. Tapos, ita-times mo yan sa ilang araw, 365 days. So, mabubuhay ka na lang, guys, ng 10,585 days sa mundo. Tapos nilalaan mo pa yung isang oras ng buhay mo sa mga bagay na walang kwenta. 'Di ba? So, napaka-precious ng time. Sabi nga, yung pera mawala, pero yung oras hindi na. Kung mawala, hindi mo na mababalik. So, ayun, paubos 'yan. Hindi ka pa swerte kung makaabot ng 69. Kung yung iba nga, kung halimbawa 50 ka na ngayon, imagine mo. Kung 50 ka na, ayan, 19 years ka na lang. Times 365. 6,900 days ka na lang sa mundo, 'di ba? Kaya swerte na lang yung hihigit doon sa 69. Yun nga lang kasi syempre hindi na nga healthy yung kinakain ng mga tao ngayon. Lalo na madalas magpuyat dahil kaka-cellphone, yung mga kinakain hindi healthy, puro fast food dahil nagtitipid, etc. Tapos hindi lutong bahay, tapos maraming mga mamantika. Actually, nga guys makwento ko lang sa inyo, nag-carnivore diet nga ako. So, puro lang karne. Dati kasi, ang inject sa atin ng mga magulang natin or ng mga ninuno pa,
or nitong mga nakaraan lang na lalo na yung may mga doktor na, may mga civilized na yung mga tao na healthy daw yung prutas at gulay, pero ganun. Pero pag sinearch mo yung carnivore diet, mas healthy siya kumpara sa prutas at gulay. Lalo na yung mantika na galing sa fats ng hayop, mas healthy pa siya kumpara sa fats na galing sa halaman, galing sa mga vegetable oil. Ang problema kasi ngayon, lahat na niluluto galing sa mga fast food, sa vegetable oil niluluto. So, sunog na sunog yung saturated fats ata yung tawag nila doon, parang ganon. So, yun, nag-carnivore diet ako 3 months. Ang galing, lahat as in ang galing niya. Imagine mo, 3 itlog lang, tapos steak, tapos pagkahapon steak na naman. So, parang twice a day lang ako makain. Minsan once a day lang, hindi ako nagugutom, guys. So, ang dami na bago. Medyo grabe, no? Ano na naman pinagsasabi ko, pasensya na. Napunta na naman tayo sa health naman. Ano ba yan? Kasi nga, siyempre pag-usapan lang natin yung time na nilaan sa atin, 'di ba? Binigay sa atin ng Panginoong Diyos para mabuhay. Dapat nga ilaan mo 'yun sa mga bagay na makikinabang, I mean, may halaga. So, siyempre, bilang healthy ka para umaba yung buhay mo. Kumain ka rin ng mga healthy. So, ayun. Search nyo na lang carnivore diet, makikita nyo dyan. Grabe, no? Ngayon sa health naman tayo. Ano bang pecha ngayon? February 5. Health naman yung pinag-uusapan. So, yun, mag-ingat kayo doon sa mga mamantikang pagkain, lalo na yung fried. Mas okay pa yung mantika na luto sa bahay natin, guys. Kasi yung prenito na ginamit nating mantika, isang beses lang yun, minsan dalawa lang. Pero yung mga sa fast food, grabe yan. Imagine mo ilang ulit yan iniinit. So, basta search nyo lang yung mantika na galing sa vegetable oils, o search nyo yung mga carnivore diet. Ang dami dyan, may mga stage 4 cancer na nag-carnivore diet, gumaling. So, may mga vegetarian dyan. Makikita nyo naman, nag-vegetarian sila before, halos 6 years, pero nagka-cancer. Ang dami mga naging sakit. Nag-switch sila sa carnivore diet. Sobrang ganda. Lalo na sa mga medyo may mabigat yung timbang. Kasi, ang pinakakalaban talaga sugar. Lalo na pag pinaghalo mo sa fats, medyo delikado yun. Kaya kailangan, iwas talaga sa sugar, guys. Pagkain kasi ng cancer yung sugar. Okay, so alright. So, napakwento naman tayo about sa health. Sana ba tayo? Yun lang ang update for today. 22 minutes na. And, sana ba? Wala. Ang update sa atin for today, check lang natin. Ito, 40,562. And, yun lang ang mga video natin. See you tomorrow, guys. Bye-bye.